Okay, kaya lahat po ng ating pong ginagawa, mula sa pag-aawit, sa ating pag-offering, pagpalakpak, pagtaas ng ating pong kamay, pananahimik, pag-upo, pagtayo, ay ating pong ginagawa para lamang sa kapurihan ng ating pong Diyos. Amen? Sino po yung nakakakilala kay Zacchaeus? Si Zacchaeus, sabi po sa Bible, di ba, maliit siya. Okay, bansot, kaya nga dumadaan si Diyos ay hindi niya makita si Jesus, di ba? Dahil ang tataas ng mga taong ginawa niya, tumakbo siya. Umakyat siya sa puno, okay, para lang makita si Jesus, okay? Pero hindi po pala siya yung pinakamaliit na tao sa Bible, okay? Ang pinakamaliit po pala ay si Nehemiah. Kasi ang ano po niya, Nehemiah. Nehemiah lang po kasi siya. Okay, kilitin ka tayo. Okay? Praise God. Alam niyo po, God, pagka tayo po yung nag-o-offer po sa ating po Panginoon, God promises that you'll be happier. Pinangako ng Panginoon na pagka ikaw nagbibigay, mas lalo kang magiging masayahin. Amen? Kaya yung katabi mo, masayang-masaya yan. Amen? Dahil natuto ng magbigay ng offering. Okay? Sabi dito ng ating Panginoon, you should remember the word of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. Amen. Alam niyo po, nung mga bata po tayo, hindi po natin naunawaan yung mga bagay na yun, magbigay, di ba? Paano mangyayari yun? Magbibigay ka, magiging masaya ka. Alam lang natin, pagka tayo tumatanggap, doon lamang tayo masaya. Tama po? But as we continue to mature in the Lord, alam na po natin na talagang meron pong ibang kagalakan, isa supernatural joy pagka ikaw ay nagbibigay. Amen? Praise God. Amen? Kaya wag po tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil siguradong ang bawsa po sa atin ay ani kung tayo ay hindi mapapagod. Amen? Kaya sabihin mo, huwag ka mapapagod, kapatid. Mukhang pagod na kayo. Hindi na kayo makapagsalita. Okay? Sige po, tayo po lahat ay tumuling tumayon. Let's continue to declare who we are in Christ. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po natin ipagsigawan ng malakas ng may pananampalataya. Okay? In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. Okay, sabi mo sa akin, may magandang sinimulan si Lord sa buhay ko. Okay, sa kabila naman, sigurado, tatapusin niya yon. Okay, amen. Dahil hindi po siya, bakit ako nakakasigurado? Kasi hindi tayo katulad ng ating pong Diyos. Meron po tayong sinimulang project, hanggang project lang. Okay, hindi na natapos. Okay. Sige po, let's continue. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no lies, no plans, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion. For I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you, Lord God, for the gift of all your promises and your word. Maraming salamat dahil sa iyong mga salita, kami lumalakas. Ihanda mo, Panginoon, ang bawat sa po sa amin. At ganoon din ako, Panginoon, hayaan mo ng iyong mga salita lamang ang mamutawi sa aking pubibig, O Diyos, pagbibigay, O Diyos, ng kagalingan sa mga may sakit. Magbigay, Panginoon, ng kalakasan sa mga nanghihina, kaliwanagan sa nadirimlan, O God, sa nakukonfuse, O God. And we pray, Lord God, na sa gabing ito ay meron kang kakaibang gagawin sa aming pong buhay. Ito ang aming samadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Hallelujah. Sige po, we can be seated in the presence of God. Hallelujah.
Last time po, i-review lang po natin yung ating po pinag-usapan. Anyway, this is a week of prayer and fasting. Amen? Sino po dito yung gusto ng naniniwala kayo na magkakaroon kayo ng breakthrough sa buhay? Okay? By faith, it shall be done unto you. Sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo, kayo ay magkakaroon po niyan. Amen? At we talk about focus on God and not on problems. Pagka may problema, huwag po tayo mag-focus doon. I-focus po natin sa ating pong Diyos. Paano yun? Paano yung pastor mo? Paano mo mag-focus sa Diyos pagka may problema ka? So, ibig sabihin nun, huwag mong punuin ng problema ang isipin mo. Punuin mo ng salita ng Diyos. Okay? Magpatugtog ka, makinig ka ng worship song, makinig ka ng mga preaching, magbasa ka ng Bible. Do everything para huwag kang mag-focus doon sa problema at ikaw ay mag-focus sa salita ng Diyos. And then number 2, remind yourself of God's goodness. Paalala mo palagi sa sarili mo ang kabutihan ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Kung paano Kanya dinala rito sa Macau, kung paano Kanya binigyan ng trabaho, kahit mali-mali naman yung resume mo. Di ba? Kung paano Kanya tinulungan na kahit na balo-baluktot ang English mo, ay ikaw ay nakapasa sa interview. Tama? So ibig sabihin, you have to always remind yourself of God's goodness unto you. Dahil ako'y naniniwala na yung kabutihan ng Diyos ay hindi pa tapos sa inyo. Amen? Marami pa pong mga parating na mga pagpapala ang Panginoon sa buhay po na basa po sa inyo. And then, paalala din po natin ang Kanya pong kadakilan, ang Kanya pong mga pangako. Pagka tayo po'y nangangako sa ating po mga bata, sa mga pag pinapaalala po ng ating po mga anak, sino po dito may mga anak na? Okay? Pag pinapaalala ng ating mga anak yung ating mga pinangako sa kanila, medyo, Mami, sinabi mo, di ba, bibili mo ako ng gadget. Mami, sabi mo, magbe-birthday ako sa Jollibee. Kailan ko sinabi yun? Di ba? Ayaw natin na pinapaalala sa atin yung ating po mga pinangako sa Kanya. Pero ang Diyos, nais na nais po niya na pinapaalala po natin sa Kanya ang Kanya pong mga ipinangako. And then, pasalamatan po natin siya in advance. Ano po ibig sabihin po ng pagpapasalamat po natin sa Kanya in advance? Ibig po sabihin nun, ikaw ay nananampalataya na natanggap mo na ang iyong pinapanalangin. Amen. So kaya kung tayo mananalangin, Panginoon, maraming salamat sa kagalingan, maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya, maraming salamat sa promotion, maraming salamat, Panginoon, sa partner ko sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. One day makakarating ako ng Israel. Maraming salamat, Panginoon. Makakarating ako ng Amerika, ng Canada, na hindi ako mamamasukan, o Diyos, bagkos ako'y magtuturista lamang. Amen? Yun po yung ating pong dapat na pagpasalamat. Ngayon, ang tanong, gumasta ba kayo? May kinasta ba kayo? Wala, di ba? Nag-ano lang kayo, nagdeklara lang kayo. And then if you will keep on declaring it on a day-to-day basis, balang araw, paniniwalaan mo na yung mga sinasabi mo. Amen? At hindi ka na magdududa na mangyayari hanggang sa mangyari sa iyo yung mga bagay na patuloy mo sinasabi. Amen? Okay? Kaya, sige pa pala pa si Lord. Kaya wag kang tamad. Hindi ba? Yun ang gusto mo di ba? Yun ang pananampalataya mo. So wag kang tamad na magdeklara ng mga bagay na magaganda para sa iyo at para sa iyong pamilya. And then expect God to turn your battles into blessings. Okay? Alam mo, pagka nagtitiwala ka sa Panginoon, pagka binibigay mo sa Kanya ang iyong mga worries, ang iyong mga laban, ang iyong mga alalahanin, mga kapatid, alam niyo po, ang kapalit po niyan ay blessing. Amen? Kaya wag kang mapapagod na lumapit sa Diyos, wag kang matatakot na humingi sa Kanya ng tulong dahil pagka ikaw humingi sa Kanya ng tulong, ibig sabihin nun, ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Okay? Okay? At ang Diyos, at ang ating pong Diyos ay gustong-gusto po niya na tayo po ay nagtitiwala po sa Kanya. And then, ask God for a breakthrough. Gusto mo pala ng breakthrough sa buhay, di ba? Di humingi ka. Ipanalangin mo. Kung meron man po tayong dapat na i-practice bilang Kristiyano, we have to practice the art of asking. Okay? Na kung saan ay tayo marunong humingi sa Panginoon, marunong kang makiusap, marunong kang mag-expect na ikaw ay tatanggap dahil sa iyong pananampalataya. Kaya expect God to turn battles into your blessings. Kaya sabi mo sa katabi mo, yung battle mo, sigurado, blessing ang kasunod niyan. Amen. Hallelujah. Kaya po pagka meron kayong mga malalaking problema na parating,
ibig sabihin nyo, merong mga malalaki ring blessings na parating. Okay? So, patuloy po natin pag-aralan ng breakthrough. Okay? So, ano po ibig sabihin ng breakthrough? If you are not moving forward, ibig sabihin nun, you are stuck. Okay? Hindi ka maka-breakthrough. Di ba? Gusto mong umalis dito sa lugar to, pero hindi ka maka-breakthrough. Para bang merong pumipigil sa'yo, merong malakas na puwersa na kung saan hindi ka makahakbang dahil merong pumipigil sa'yo. Okay? So, if you are not moving forward, then you are stuck. Maaring meron ka sakit, di ba? Maaring you are broke, di ba? Broke ka na pumunta ng Macau, broke ka pa rin hanggang ngayon. So, something is wrong. Di po ba? Hindi ka nag-church noon, broke ka. Ngayon nag-church ka na, broke ka pa rin. Wala pa rin pera. Tama po? So, ibig sabihin nun, something is wrong with your belief. Di ba? Something is wrong. Baka naman mayroong mga pinagagawa sa iyo si Lord na hanggang sa mga sandaling ito, hindi mo pa ginagawa. Kaya hindi ka makausad. Okay? Okay po? Okay, so napakahalaga po. Ano po? Kaya kung hindi ka pa rin nagpo-promote sa trabaho mo, di ba? So, ang tagal-tagal na, masipag ka naman. Cute ka naman. Di ba? Pero hindi ka pa rin napopromote, di ba? Masipag ka, hindi ka nalilate, maaga kang dumarating, at pagkatapos ay late ka nang umuwi. Tama po? So, something is wrong. So, you really need a breakthrough. At I have a good news for you. Okay? Na ang Diyos na sinasamba po natin is a God of breakthrough. Amen? Na kung ikaw magtitiwala lang sa Kanya, sige po, palakpakan natin sa Panginoon. Alam niyo po, meron pong breakthrough sa science, meron pong breakthrough sa medicine, meron pong breakthrough sa technology. Tama po? So, ganoon din po sa ating pong spiritual life ay meron din pong breakthrough. Okay? As a Christian, we believe na ang ating pong breakthrough ay nagsisimula na muna sa spiritual world bago po sa ating pong spiritual world. Okay? So kung tayo po yung makaka-breakthrough sa pamamagitan ng ating pananalangin at pananampalataya, ay sigurado, ano man po yung ating po mga hindi pa po nasasaksihan in the physical world, ay ating pong masasaksihan as long as we continue to trust the Lord our God. Amen? Praise God. Kaya po napakahalaga mga kapatid that we should know how to have a breakthrough prayer. Okay? You can have a breakthrough in your marriage. You can have a breakthrough in your relationship. Pagka sinabi pong relationship, hindi lamang ito yung romantic relationship. Ano po? Yung relationship po natin sa ating po mga magulang. Relationship po natin sa ating po mga kapatid. Relationship po natin sa ating po mga kasamahan sa church. Relationship po natin sa ating po mga employer. And then relationship, and then breakthrough in our career and even in our finances. Okay? Kasi po, ang Diyos po wala pong limit yan. Hindi po tayo nililimitahan ng Diyos. Hindi po pwedeng nag-breakthrough ka sa marriage, nag-breakthrough ka sa relationship, sa career, pagkatapos ay sa finances, ay hindi. Ito lang, tatlo lang ang breakthrough mo. Hindi na po pwede yung sa finances, okay? Ang Diyos po is a God of abundance. Ano po? Pagka pinagpala ka sa isang area, nais ng Panginoon na pagpalain sa lahat ng area ng buhay mo. Amen? So, kailangan po natin ng breakthrough. Sabi mo sa tabi mo, magbe-breakthrough na tayo. Okay? Okay? So, if you are having some challenges or pain right now, okay? You must be thankful because God has called you in such a time like this. Okay? So most of the time, God uses pain to get our attention. Alam niyo po ba yun na minsan ginagamit ng Panginoon yung nasaktan ka para ikaw makuha niyang iyong attention. Okay? Kasi minsan pagka-komportable lang ang buhay mo, di ba? Okay, sarap ng buhay. Okay, kailangan ko ba ng church? Ang sarap ng buhay ko. Di po ba? Sometimes when you have a job, di ba? Malaking sweldo, everything is going well. Ang hirap mag-church. Pero pagka meron kang mga hurts, ayan. Okay, lumalambot ang bukas. Nakukuha ni Lord ang attention mo. Okay, tama pa? Kaya alam nyo po, one time po, sometimes all of us get hurt. Tama po? Si Pastor marunong din po masaktan kahit na po nakangiti lang palagi. Okay? So one time po I was hurt kasi sa ministry, hindi po ba, you're giving it all out eh. Giving out your time, giving out your money, and then kumbaga sa you're giving more than what they are expecting from you. Pero sometimes meron pa rin mga nasasabi ang tao, tama po. Kaya that time when I was hurt, talagang gusto ko na pong mag-give up sa ministry. Okay, pero purihin ng Diyos.
Amen. Dahil sa kanya pong biyaya ay patuloy niya po tayong tinatayo. Amen. Kaya kayo, kung nasasaktan kayo, tuloy-tuloy lang. Okay? Alam niyo po, pagka nasaktan kayo, in the future, pagtatawanan nyo na lamang po yung mga sakit na yan. Okay? Amen? Hallelujah. Praise God. Tawanan mo ang iyong problema, sabi nga ni Freddy Aguilar. Okay? Okay? So sometimes, it takes a painful experience to make us change our ways. Okay? Napakaganda po, sa Proverbs 20, verse 30, yung GNT. Ano po ba yung GNT? Ang ibig po sabihin, Good News Translation. Okay? Actually, you'll never change in life until the fear of change is exceeded by your pain. So ano ba ibig sabihin nun? Minsan hindi ka nagbabago, hindi ka magkikling sa pagbabago, ayaw magbago ng iyong pag-uugali, ng iyong mga gawi, ng iyong mga sinasabi, hanggat hindi mo talaga nararanasan yung matinding sakit na dinudulot ng iyong mga gawi. Okay? Kaya, ligligin mo nga yung katawan mo. Magbago ka na, ha? Okay? Okay? Tama ba? So, when your pain and your fear gets worse, then you change. Pagka tumindi na ang sakit na yung nararamdaman, tsaka ka pa lamang magbabago. Kaya wag mo nang hintayin. Okay? Wag mo nang hintayin na tumindi pa ang iyong mga sakit na nararanasan bago ka magbago. Kaya inaalaw ng Panginoon, God allows pains and uncomfortable situation in our life. Kaya kung tatanungin mo, bakit ganun? Christian na ako, nagta-times naman ako, bakit ganun? Ganito pa rin ang buhay ko, marami pa rin ako mga sitwasyon na pinagdaraanan na hindi naman maganda. Okay? Alam niyo ba mga kapatid, pag umuwi po kayo ng Pilipinas, alam niyo po kung ano po yung magiging kalaban. Nireveal lang po ito kahapon sa akin ni Lord. Comfort and complacency. Comfort. Pag nasa comfort zone ka na. Ano niyo po ba yun? O hindi ninyo naiisip? Wow, sa Pilipinas, remote mo, 100 channels. Comfort. Pag nakomporta, mabuti na lang, wala na ako sa church. Comfort. Wala na mag-i-stir up ng faith mo. Wala na mag-i-stir up ng hope mo. Wala na mag-i-stir up. Wala na mag-i-invite sa'yo. Punta tayo sa Panginoon. Kailangan natin ang presensya niya. Magbasa tayo ng Bible. Kinakailangan natin ang salita ng Diyos. That would be the number one problem. Kaya I advise you, just in case na uwi na kayo na Pilipinas, hanap po tayo ng church. Hanap po tayo ng church. Huwag po tayo maging pabaya. Kasi ganito po yan. Once, ang maling desisyon, pagkatapos ng maling desisyon, patuloy na maling desisyon, patuloy na maling desisyon, patuloy na maling desisyon, patuloy na maling desisyon. Ano po nangyayari sa buhay? Pababa ka ng pababa. Kaya napakahalaga mga kapatid that we should always be in the presence of God and in a church. Okay? Okay? Okay, praise God. Nandiyan po ba kayo? Okay, kaya po napakahalaga mga kapatid that we should always stay busy. Palagi tayo maging abala sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, minsan nakakapagod. Kanina umaga, pag uwi ko, kagigising ko, pag-gising, natitid ko si Sister Estela, no? Pag uwi ko, parang pagod na pagod ako. Lord, ano ba to? Nag-prepare pa ako. So I have to sleep. Tulog lang ako for 1 hour and then go on again. Okay? Praise God. So pahinga ka lang pag napagod ka. And then gumising ka uli. Okay? Amen. Para mag-work uli para sa ating po Panginoon. So when I was in deep trouble, sabi ni Harry David, alam niyo pa, when I was in deep trouble, I searched for the Lord. Kaya pagka may trouble ka, anong gagawin mo? Search the Lord. How do you search the Lord? Search His Word. Hanapin po natin ang kanya pong salita. And then sabi doon, nag-overnight prayer siya lang mag-isa. Sabi niya, all night long I prayed with hands lifted toward heaven, but my soul was not comforted. Okay? So ibig sabihin nun, hindi porket nag-overnight ka is already a security na maririnig na ang iyong panalangin. Okay? You have to do it again. You have to do it again para ikaw ay
para matanggap mo ang iyong pinapanalangin. Bakit hindi ka agad binibigyan ng Panginoon ang ating panalangin? Bakit? God wants to test us if we are serious enough. Nais ng Diyos na subukin niya tayo kung seryoso ka nga sa hinihingi mo. God can answer all our prayers. Kaya nang sagutin ni Lord lahat ng panalangin natin eh. And then the second thing is, ready ka na ba? Ready ka na ba? Okay. Amen. And then so David asked God, should I go out to fight the Philistines? Sabi niya, humingi po siya ng guidance, will you hand them over to me? The Lord replied, yes, go ahead. I will hand them over to you. Alam niyo po, pagka meron po tayong mga kinakaharap na problema, na mga laban, mga kapatid, tanungin muna natin si Lord. Let's ask guidance from God. Bakit? Guidance results in victory. Pagka meron kang gumagabay sa iyo, sigurado ikaw ay magtatagumpay. Guidance also result in personal benefit. Kakaroon ka ng benefit. And then guidance also inspire confidence. Pagka meron kang guidance, di ba? Kumpiyansa ka na alam mo kung ano yung patutunguhan mo, di ba? Kaya nga una-uso po yung tour guide eh. Di ba? Kasi kung wala kang tour guide, maliligaw ka. Di ba? 3 araw ka lang nagbakasyon, tapos nakaligaw-ligaw ka pa. Hindi mo na-enjoy yung holiday mo. Tama? Kaya napakahalaga. And then guidance result in spiritual growth. Kaya everyday, mga kapatid, we should always ask for guidance. Okay. In the spiritual, alam po natin, we are both physical and both spiritual. Sa physical, makikita mo kung saan ka pupunta eh. But in the spiritual, hindi mo malaman kung saan ang iyong direksyon. Kaya napakahalaga that we should always ask guidance from the Lord. Okay? So, ano po ba yung pinapanalangin niyo? What are you praying for? Is it promotion? Partner in life? Lord, wala akong buhay kung wala akong asawa. Kailangan ko na ng asawa, Lord. Amen? So, let's pray. Okay? Okay? What are you praying for? Is it good health? Opportunities? Di ba? Tandaan po natin si Jehoshaphat. Last week po, ano po? Si Jehoshaphat. Natakot po siya dahil siya po ay meron pong laban, 3 army na malalakas ang kanila pong makakasagupa, pero pinagkatiwala lamang po niya sa Panginoon. And then they turned their worry into worship. Amen? Worry never solved anything in life. Wala po na-resolve ang worry. Tama po? Mag-worry ka ng mag-worry ka sa isang bagay, sigurado, nandiyan dyan pa rin yan the next day. Baka nadagdagan pa. Kasi nag-worry ka, hindi ka nakatulog. Hindi napuyat ka, hindi ka nakapasok. Hindi yung problema mo ngayon, hindi ka nakapasok. Kinakailangan, meron kang sick leave. Pupahanap ka ngayon ng doktor. Para bigay sa'yo ng sick leave. Di ba? At pagkatapos doon, may bayad yun. 200 lang ang pera mo. Tapos pina-MRI ka. 4,000 pala yun. Hindi mo ba? So, dumami ang problema mo. Kaya mas maganda mga kapatid, you just turn your worry into worship. Amen? Okay. Praise God. Kaya at the very moment they began to sing and give praise, the Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. So, yung mga kaaway mo, mag-aaway-away yan. Huwag mo na silang intindihin. Okay? Si Marites, si Marichu, tsaka si Marisol, mag-aaway-away yan. Okay? Kaya huwag mo na silang intindihin. And then, verse 23, they began attacking each other, and then all their enemies die. Lahat po sila ay namatay. Amen? So, huwag mo naman ipanalangin na sila yung mamatay. Okay, panalangin mo. Actually po, iba po yung sa Old Testament, sa New Testament, pagka may kaaway tayo, kahit ayaw po natin gawin, pero kinakailangan gawin natin, pag-pray mo yung kaaway mo eh. Di ba? And then, mahalin mo yung mga nangiinis sa'yo. Tama? So, we just love them. Okay, lahat ng mga nangiinis po sa atin. Then King Jehoshaphat and his men went out to gather the plunder. They found vast amounts of equipment, clothing, and other valuables, more than they could carry. Masigit pa sa kanila pong kayang bitbitin.
there was so much plunder that it took them 3 days just to collect it all. So inabot silang 3 araw para makuha lamang po nila ang lahat-lahat ng kanila pong mga yung mga mahalagang bagay na doon po sa mga patay. Okay, nakapakapangit po nung panahon na yun. Ano po? Para yumaman ka, kinakailangan kunin mo yung mga gamit ng mga patay. Okay? Okay. And then, kaya po napakalaga, trust the Lord and God. Trust the Lord. Trust the Lord and God can turn your battles into blessings, okay? God can turn your sorrows into joy and your darkness into light, your weakness into health, your curses into blessing, your poverty into riches, and your boring life into a dynamic life. Okay, kaya wag po kayo maniniwala sa church, naka-boring. Ano, masaya po sa church. Okay, lalo na po sa ABC, ang daming kainan. Okay? Amen. Kaya yan po ang problema ko ngayon dahil last Monday nagpa-check up po ako ng aking yung physical check-up ko every 6 months. Okay? Dahil sa maraming kain. May mga leche plan, may mga sweets. Tumaas mo yung blood sugar ko ng konti at saka yung cholesterol. Okay? Kaya, praise the Lord. Okay? Hindi pa naman masyadong kagrabe. So sabi lang ni Doc ay bawas ka na ng sugar, bawas ka na rin ng kanin. Okay? Ng cholesterol. Amen? Praise God. Kaya po, don't worry about anything. Don't worry of losing your job. Huwag po tayo matakot kung nawalan ka ng trabaho. Because when God gave you a job, pagka meron binigay sa iyo ang Panginoon, trabaho man to, o mga magagandang bagay na yung ninanais, hindi naman ito po pwedeng mawala ng walang pahintulot ang Diyos. Amen? At pagka kinuha ng Diyos, siguradong meron siyang kapalit na mas maganda. Okay? Kaya yung saktabi mo, may mas magandang kapalit yung mga bagay na nawala sa iyo. Okay? So worry will affect ito po nangyayari, ano po mga kapatid? Ang pagka ikaw ay nag-aalala, maapektuhan ang pag-worship mo. May problema ka. Nag-worry ka. Di po ba? Kadalasan yan po yung problema po ng mga hindi nag-church. Sabi na, meron ako pinagdadaanan, sis. Oo. Period lang niya, hindi na makapag-church. Malakas ang period ko. Okay? Tama po. Masakit ang ulo ko. Daming dahilan. Tama po. Kaya, when you are worrying, minsan nakaka-apekto yan ng ating po pag-worship. Pero ang kagandahan po, mga kapatid, ang worry, pagka naka-apekto sa worship mo, walang mangyayari sa buhay mo. Pag hinayaan mo na mangyari yun. Ang maganda, hayaan po natin na ang ating pong worship ang maka-apekto sa ating pong worry. Dahil pagka ikaw ay nag-worship, sigurado, ano man po yung inyong mino-worry, magkakaroon po ng solusyon. Amen? Hallelujah. Wala pong gumaling sa pag-worry. Bagkus lalo pang nagkasakit. Wala pong yumaman sa pag-worry. Lalo pang naghirap. Diba? Wala pong na-bless sa pag-worry. Lalo pang naging kasumpa-sumpa. Kaawa-awa ang buhay. Pero ang mga taong nag-worship, sila po ay gumaganda, bumabata. Okay? At umaasenso ang buhay, nagiging masayahin. Okay? Amen? Kaya po pagka tayo po nagwo-worry, ay wala po mangyayari. Kaya set aside things. Isatabi po natin ang lahat po ng ating po mga alalahanin every time that we will come to worship the Lord. Napakahalaga po kasi the Lord wants us to worship Him in spirit and in truth. He wants us to love Him with all our heart, with all our soul, with all our strength. Ibig sabihin, lahat-lahat po ng ating pong buhay, lahat-lahat po nating ating pong isipan ay dapat po ay nagbibigay po ng kapurihan po sa Kanya. So, give all your worries and cares to God for He cares about you. So, bigay po natin lahat ng worry po natin sa Kanya dahil He cares for you. Kaya nasa inyo na yun. Kung ayaw ninyo, kung gusto nyo sarilinin yan, okay, sa'yo na. Sarilinin mo na yung problema mo. Okay? Bahala ka na sa buhay mo. Okay? Kaya napakahalaga, it's a choice that if you will give it to God or you just keep it for yourself. So instead, pray about
everything, tell God what you need. Alam niyo po, kahapon po kachat ko po yung aking mother dahil mother ko, if I'm not mistaken, 93 or 94 na po siya. So, medyo bedridden na po siya. At siyempre, ang aking heart, pag-pray ko na lang po siya. So, every morning, tinatawagan ko po siya. Kahapon at saka kanina tinawagan ko po siya. Kahapon tinawagan ko siya, masakit daw ang ulo niya. So, alam niyo po yun? Ano niyo pagka nanay ninyo, di po ba masakit parang... I pray for her. Pinanalangin siya, Panginoon, I pray na mawala yung kanyang sakit ng ulo. And then, kaninang umaga, so, kumusta na po yung sakit ng ulo niyo, Nay? Sabi niya, wala na yung sakit ng ulo ko. Okay? Hindi po ba nakakatuwa po? Yung panalangin po natin ay talagang dinidinig ng ating po Panginoon. Amen? Kaya po, every morning, pinagpipray ko po siya ng prayer of acceptance. Okay? Para lang po ma-register po sa kanya pong isipan. And I believe. And then pagkatapos po nun, every time that I pray for her, I will kneel down and then I will ask God na samahan siya. Na siya ay iligtas. Okay? Praise God. Kaya sa Psalms 88 verse 9, my eyes are weak from suffering, Lord. Every day I call to you and lift my hands to you in prayer. Okay? Alam niyo po ba meron pong pwede po bang gawin po natin na every day mag-pray po tayo ng 5 minutes, 3 times a day? Pwede po ba 'yon? Okay, mabilis lang po 'yun, ano po? So bigyan ko po kayo ng tip, ano po? Ito pong left sa kaliwa, yung left thumb po natin. Ito po yung pagpe-pray po natin sa family. Family and friends. And then yung index po, ito po yung mga nagtuturo. Yung mga teachers and leaders. Ito rin yung nagsasabi, hoy! Wag mong gawin yan, wag mong gawin yan. Ayan, yung tuturo. Then number 3, yung tallest, yung pinakamataas, ito po yung mga influencers, okay? Yung mga celebrity, yung mga nasa authority, yung mga sikat. Okay, pag-pray po natin sila. And then itong ring finger, ito po yung mga mahihina. Yung sick, yung mga poor, at saka yung mga young, at saka yung mga elderly. And then yung small naman, sa sarili na natin. Pag-pray po natin yung sarili po natin. And then sa kanan, ipag-pray po natin yung ating pong heart, what to pray. Dito yung who to pray. Dito yung what to pray. Ano yung ating pong papanalangin. Panalangin po natin yung ating pong heart. Kasi pagka ganyang, di ba? Pagka nananalangin tayo, nakaganyan, nakatutok sa ating pong puso. Ipag-pray po natin yung ating heart na palagi pong maayos. Bakit? Kasi sabi po sa Bible, di ba? Guard your heart because it is the wellspring of life. Yan ang pinagmumulan ng buhay. And then yung index, ano po yung ating pong priority? Yung number 1 priorities po natin. Of course, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Priorities, schedule po natin. Ayan po pinakamahirap ayusin dito sa Macau, yung ating pong schedule. You are balancing work and sa mga bahay, and then sa ating po mga activities, sa ating po mga church. Kaya pag-pray po natin yung ating po schedule. And then yung tallest po, yung ating pong influence. Sino ba yung na-influensyahan po natin sa bawat araw? And then, tulad ni, and then pray for more influence. Si Javis, di po ba nanalangin po siya, Lord, that you would bless me and enlarge my territory. Okay? Pwede po natin ipanalangin yun na tayo i-bless ng Panginoon para lumawak pa yung ating pong influence. And then, yung sa ring finger ng right is about our relationship. It is not about only our romantic relationship. Yung ating pong relationship sa ating pong sa ating amo, sa ating pong pamilya, sa ating pong kasamahan sa church, sa mga tao na nakita po natin sa bawat araw. And then, yung pinakamaliit, yung ating naman pong material blessings. Okay? Pwede po natin panalangin yun. Bakit? Sabi ni Lord, di ba? You can pray for everything. So, kaya wala ka. Bakit? You don't have because you ask not. Hindi ka humihingi. Kaya napakahalaga mga kapatid that we should. Ano po yung dito uli? Family and friends. Ito? Teachers and leaders. And then yung pangatlo? Celebrity, authority. And then pangatlo, yung ring finger?
the weakest, the poor, the elderly, and the young. And then small, sarili. And then yung sa kanan, heart. Padalangin po natin, puso po natin. And then, priorities and schedule. And then, influence that the Lord will, you pray for your influence. Yung circle of influence mo to. Okay, and then yung sa ring finger, relationships. Hindi lang ito yung romantic relationships, lahat ng relationships natin sa bawat isa. And then index, material blessings. Okay, so sigurado naman, kulang pa yung 5 minuto para yan ay ating pong gawin. Okay, and then palagi po natin sinasabi ito, practice gratitude daily. Practice po natin yung ating pong pasasalamat. Sa bawat araw tayo magpasalamat. Okay, and then thank Him for all He has done. Ask God for whatever you need, but always do it with thanksgiving. Sabihin, pasalamatan na po natin siya. Sa lahat ng ating po natanggap, pasalamatan natin siya doon pa sa mga bagay na ating po tatanggapin. And then stay focused on God's Word. Kaya po tayo araw-araw, meron po tayong devotion. Bakit? For you to stay focused. Para manatili kang nakafocus sa salita ng Diyos. Para hindi ka malilang, para hindi ka manloko, para hindi ka manghina, para hindi ka mawala sa daan na inihanda ng Panginoon sa buhay mo. And now, dear brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. So, paano mangyayari na magagawa po natin ang lahat ng mga bagay na yan kung walang nilalaman na salita ng Diyos ang ating pong isipan? Kaya napakalaga that we should always fill our mind with the Word of God. And then, ano pong resulta when we do all these things? Ano pong magiging resulta po sa ating pong buhay? Sabi dito, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Okay? Alam niyo po, napakahalaga po ng kapayapaan. Okay? Sa kaguluhan sa mundong ito, sa lahat ng mga problema ang kinakaharap po natin, tayo nakakulong dito. Nawa, kahit po wala po itong COVID dito, marami pa rin po na-stress. Because they don't have peace of mind. Amen? Kaya it's very, very important for us to have the peace of mind. Patuloy po tayong pananalangin. Patuloy po tayo palagi sa pasasalamat. In every circumstances that we are having, we are more than blessed. Tayo blessed na blessed. Unang-una, meron po tayong Diyos na nalalapitan. Meron po tayong Diyos na nangangalaga sa atin. Amen? Kaya tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, praise God. Panginoon, once again, we just want to thank you, Lord God, for reminding us how to pray for breakthrough. Maraming salamat, Panginoon, because you are a God of breakthrough. And I believe na wala pong bagay na mahirap sa iyo, O Diyos. Lahat ng solusyon, Panginoon, ay nasa palad mo, Panginoon. And we pray that all the problems, Panginoon, hallelujah, na kinakaharap ng iyong mga anak na narito, Panginoon, ay nakahanda na ang solusyon. Ito man po, Panginoon, ay sakit, Lord God. I just pray, Lord God, for complete healing right now in the name of Jesus. Ano man pong klase, Lord God, hallelujah, ng sakit, Panginoon. Buko, Lord God, sa hita, O God, hallelujah, we curse, Lord God, the root of that lamp in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, I pray, Lord God, for every neck pain, back pain, O Lord, muscle pain, O God, muscle sores. Panginoon, we pray, Lord God, hallelujah, that you will touch that body right now in the name of Jesus. Maraming salamat din, Panginoon. Hallelujah. In spite, Lord God, na na-NPL ang iyong mga anak, Panginoon, kahit kailanman, hindi po sila kakapusin. Hindi man sila kukulangin dahil ikaw ang kanila pong provider. Maraming salamat, Panginoon, because you have already blessed us and every curses that was spoken against us is already gone in the name of Jesus. And no works of the enemy, wala pong gawa ng kaaway, Panginoon, na maaaring magtagumpay sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming pong tanggulan. You are our fortified city, Lord God. Hallelujah. Ikaw ang aming pong strong tower, O God. At kami, Panginoon, ay palagi lamang sa iyong tatakbo. Father God, once again, Lord God, we just want to thank you, Lord God, for the confidence that you have put in us, in your word and in your promises and in your presence, we always have confidence. Lord, we love you, Lord, and may you continually be glorified as we worship you tonight.